Holiday rush? Ready na ba ang inyong mga budget at listahan ng mga bibiliin? Pero dapat maging wais ngayong holiday season. Makakasama natin ngayon si Assistant Secretary Amanda Nograles ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group para sa ilang paalala para maging wais na mamimili. Welcome sa Dapat Alam Mo, ASEC Nograles. Thank you po, Ma'am Susan. Magandang gabi po. ASEC, nauuso ang online shopping para raw less hassle at ang ilan sa mga seller ay kailangan ng video documentation para magkaroon ng return o refund kung mali o depektibo ang item. Talaga po bang required ang mga ganito para sa kanilang return o refund? Hindi po required yan. Wala po sa batas or sa kahit anong regulation ng DTI na kailangan ng video para sa return or refund. Kapag depektibo ang item, ang buyer ay pwedeng mag-request ng 3 Rs. Replacement, repair, or refund. Hindi po kailangan pahirapan pa si buyer para humingi ng video bago ibigay yung 3 Rs. Oo. Sa mga ganito pagkakataon po, ASEC, ano po ba ang mga pwedeng gawin ng mga consumer? Okay, so ganyan po. Pag defective po yung item, ipapaalam niya po kay seller, tapos hihingi po siya ng replacement ng item kung mapapalitan, repair yung item kung kaya pang i-repair, or ibalik niya yung item at ibabalik ang pera niya, i-refund. Sa seller naman na gumagawa nito para hindi na nila gawin, ASEC, ano maaaring pananagutan nila? Isumbong sa DTI. Kasi po ganyan po ay bawal. Under the law, ang no return, no exchange ay bawal yan. Kahit sa mga sale items, pwedeng i-return as long as defective. So, ang pananagutan ng seller na hindi pumapayag na ibalik ang item na defektibo, meron silang na administrative penalty sa DTI up to 300,000. Maliban doon, papatawag namin sila at sasabihin sa kanila na kailangan i-honor nila yung return, replace, or repair ng item. Paano naman sa physical store? Kung halimbawa, iba ang presyo sa mga price tag sa actual price na makikita sa kanilang resibo, aling presyo po ang susundin at ano ang pwede nilang gawin kung magkaroon sila ng ganitong mga sitwasyon? Kapag magkakaiba ang presyo, napakaraming price tag, ang susundin natin yung pinakamababang presyo. Yun po. Pag inconsistent. Kasi, naku Ma'am Susan, bawal po maglagay ng mataas, tas tatapalan mo ng mababa, tas pag kiniskis mo, nasa ilalim yung totoong presyo. Sabi, ito mababa, sasabi, hindi po, hindi lang ho nalagyan, hindi na, nandiyan na yan eh. Opo. Kabila na ang mga holiday sale para sa ating mga kapuso na ready na ang holiday list. Ano-ano po ba ang dapat tandaan na karapatan nila bilang mamimili? So, ulitin ko po, yung kapag depektibo ang item, return, replacement, and then yung repair ng item. Also, meron tayong warranty sa mga seller. Sinasabi nila, kailangan sundin ang warranty na sinabi ng seller. And then, pwede magreklamo sa DTI. Kapag meron silang reklamo sa mga seller, i-email lang po kami sa consumercare@dti.gov.ph. At mabilis yun namang actionan. Yes po. Okay. Mga kapuso, tandaan na wagi ang may alam, kaya huwag kalimutan ang inyong mga karapatan. Maraming salamat, ASEC Nograles. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kay Susan tayo!